Paano kung ang susi sa pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas ay hindi pala nakasalalay sa kung gaano kalaki ang ginagastos ng gobyerno? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. May malaking pagbabago kasi sa diskarte ng gobyerno para sa 2026. Ang focus, lilipat na mula sa big spending papunta sa tinatawag nilang smart spending. Kumbaga, hindi na gaano kalaki ang tanong, kundi gaano kahusay ginastos. At para mas klaro, tingnan natin itong sinabi ni Finance Secretary Frederick Go. Dito mismo sa statement na to, nakapaloob yung buong ideya. Mas mahalaga raw yung mga proyektong totoong may pakinabang sa tao kesa sa mga proyektong ang laki-laki ng budget pero nasasayang lang. Dito nagsisimula ang lahat. At linawin lang natin ha, hindi to basta salita lang o pang-media, sinasadyang talagang baguhin yung mismong definition ng success. Ang tanong ngayon, hindi na magkano ang budget? Ang tanong, may natutulungan ba? May nagbago ba sa buhay ng mga tao? So bakit nga ba kailangan ng ganitong pagbabago? Well, para maintindihan yan, kailangan nating balikan sandali yung nangyari noong 2025. Kasi may sumabog na krisis. Isang krisis na nagpakita na may malaki at malalim na problema pala sa sistema. Noong 2025 kasi, para tayong biglang nag-full stop. Imagine, 4.8% lang yung naging economic growth natin. Napakalayo sa target na 5.5%. Sa madaling salita, hindi naabot yung goal. At yun yung unang sign na, teka, may mali. At dito yung twist. Hindi ito dahil sa problema sa ibang bansa, ha? Hindi ito dahil sa global recession. Ang problema pala, galing mismo sa loob. Internal, ika nga. At ito yung numero na talagang nakakagulat. 1.2 trillion pesos. Trillion! Yan daw ang halaga ng mga flood control projects na nakita ang may anomalya. Grabe yung laki ng pera, di ba? Kaya hindi na to simpleng pagkakamali lang. Eto na, yung tinatawag na krisis sa tiwala. At kitang-kita sa datos kung ano yung naging direktang epekto. Tingnan nyo, bumagsak ng 40% ang paggasto sa infrastructure. Bakit? Kasi yung gobyerno parang nag-emergency brake. Sinabi nila, teka muna, stop muna lahat ng bayaran. Alamin muna natin kung saan ba talaga napupunta ang pera. At yung epekto niyan, hindi lang numero sa report, ramdam na ramdam sa totoong buhay. Imagine, yung mga kontraktor hindi mabayaran. Yung mga proyekto sa buong bansa biglang natenga. At yung libu-libong construction workers biglang nawalan ng trabaho. Para talagang isang malaking makina na biglang tumirik. Okay, so paano ka aahon sa ganyang klaseng sitwasyon? Hindi pwedeng sabihin lang na, sige, gastos lang tayo ng gastos. Kailangan ng mas malalim na solusyon. Dito na ngayon pumapasok yung tinatawag nilang Big Bold Reforms. Ang plano? Linisin yung mismong sistema kung saan dumadalo yung pera. Sa isang malaking forum kasama ang mga pinakamalalaking negosyante sa bansa, inilatag nila yung game plan. May 4 na haligi ito. Una, malalim na audit sa lahat ng ahensya. Pangalawa, itigil na yung mga sinasabing abusadong tax audit. Pangatlo, i-modernize ang customs. At pang-apat, i-reset ang mga prioridad sa infrastructure. Silipin natin yung ilan dito. So unahin natin yung sa buwis. Isang malaking hakbang yung pag-digitize ng buong audit process. Ang goal, tapusin na yung matagal ng reklamo ng mga business owners tungkol sa mga audit na parang ginagamit daw para sa harassment. Kasi diba, kapag alam mong patas ang sistema, mas gaganahan kang magnegosyo. Sunod sa customs naman, may bago silang platform, yung National Single Window. Basically, para siyang isang one-stop shop online para sa lahat ng proseso ng import at export. Anong epekto niyan? Well, mas mabilis dapat ang labas-pasok ng mga produkto, mas mababa ang gastos para sa mga negosyo, at para sa ating mga consumer, sana mas mababa rin ang presyo ng bilihin. At pagdating naman sa infrastructure, napakasimple at direkta ng bagong approach. Pakinggan nyo na lang mismo itong sinabi ni Public Works Secretary Vince Dizon. So gets nyo na yung shift? Hindi na puro anunsyo ng mga bago at naglalakihang proyekto. Ang focus ngayon ay mas practical. Tapusin muna natin yung mga hindi pa tapos, ayusin at ilagaan yung mga kalsada at tulay na meron na tayo. Simple lang, di ba? Parang common sense? So, pagkapapas ng lahat ng reformang yan, ng paglilinis sa sistema, ano na yung itsura ng ekonomiya natin? Tingnan natin ang bago at sabi nila, mas makatotohanang outlook para sa 2026. Okay, so, oo, mas mababa yung target. Pero isipin nyo, di ba mas okay yung goal na realistic at kayang maabot kesa sa sobrang taas na target na imposible naman? At ito yung maganda.
Kahit mas mababa yung target, inaasahan pa ring mas mabilis ang paglago ng Pilipinas kumpara sa global average at kahit sa mga kapitbahay natin sa ASEAN. At kahit may mga pinagdaan ng problema, yung pundasyon ng ekonomiya, matibay pa rin daw. Actually, sinabi yan mismo ng mga International Credit Rating Agency. For example, yung S&P Global, sinabi nilang BB+ pa rin tayo with a positive outlook. Basically, sinasabi nila, magaling pa ring magbayad ng utang ang Pilipinas. At yan yung nagpapabalik ng kumpiyansa ng private sector. Ngayon, i-connect natin lahat. Paano natin pagsasama-samahin yung mga reforma at yung bagong economic target? Lahat yan umiikot sa isang bagong pilosopiya sa pamamahala. At ito na nga yung core idea ng smart spending. Ang prinsipyo nito, simple lang. Bawat pisong gagastusin ng gobyerno, dapat may malinaw na purpose, dapat may resulta na nakikita at, higit sa lahat, nararamdaman ng ordinaryong Pilipino. At dito, kitang-kita yung pinagkaiba. Dati, sa big spending, ang sukatan ng success ay kung gaano kalaki ang budget. Puro project announcements. Ngayon, sa smart spending, ang tanong ay natapos ba yung proyekto? Gumanda ba yung serbisyo? Ito yung paglipat mula sa quantity papunta sa quality, mula sa itsura papunta sa totoong resulta. Sa huli, lahat ng ito, iisa lang ang pinatutunguhan, ang ibalik ang tiwala. Kaya yung bagong pangako, simple lang. Kukunin namin ang tiwala ninyo hindi sa salita, kundi sa gawa. Sa pagtapos ng mga sinimulan namin at sa pagtiyak na bawat piso ay may saysay na nakikita ninyo. At dito tayo magtatapos with this question. Itong bagong pilosopiya na to, kaya ba nitong ibalik? Hindi lang yung paglago ng ekonomiya, kundi yung isang bagay na mas mahalaga pa. Ang tiwala natin sa sistema. Yan ang malaking tanong na panahon lang ang makakasagot.